manggagamot, saka itinuro ang manananggal. Nang oras na yon ay napakasakit sa tenga ng pag-angil ng nilalang. Hanggang sa lalo pa itong nagalit, saka muling inatake ang matanda at pinagkakalmot ang alhe. Mabuti na lang at parang walang epekto ang kalmot nito sa matanda. Hanggang sa nadakip ng matanda ang manananggal. Nang oras na yon ay nahawakan niya ito sa pakpak. Hetong manananggal naman ay nagpupumiglas. Hindi niya kinaya ang lakas ng manggagamot. Walang ano-ano ay tinapon yon pa itaas ng albularyo. Saka muling inilapit ang daliri niya sa kanyang bibig at pagkatapos saka itinuro yon sa itaas. Hanggang sa nagulat kami at may bumulusok na paibaba. Nakita kasi naming tumilapon ang nilalang. Mabuti na lang at natsyempohan kita, sabi pa ng matanda. Napapaungol ang manananggal at pilit na lumilipad. Subalit nasugatan ito sa kanyang pakpak. Lumapit ang matanda sa nilalang at gamit ang dalawang kamay ay dinampot niya ang manananggal. Saka ipinakita sa mga pasahero. Heto si Lucita, ang kilalang manananggal, at malapit lang sa may terminal ang bahay nito. Sa puntong yon ay lalo pang nagpumiglas ang aswang. Sinusubukan niyang kalmutin ang matanda. Hindi yun tumatalab at parang napakakunat ang balat ng manggagamot. Hanggang sa may binulong ang matanda sa manananggal at pagkatapos ay pinalibag sa ere. Nang maitapon niya ang nilalang ay muli itong umusal. Sa paglipas pa ng ilang minuto, nakarinig kami ng malakas na ungol at tunog ng isang pagsabog. Hindi nagtagal ay bumalik ang matanda sa bus. Saka ibinalitang patay na yung aswang. Sa puntong yon ay nagpapasalamat kami ni Leia. Saka nagsorry sa aming pagdududa sa kanya. Hetong driver saka konduktor naman ay inayos na ang gulong ng bus. Hanggang sa nagpatuloy na kami sa pagbiyahe ng ligtas. Wala na kaming pangamba. Mabuti na lang at may kasakay kaming matandang manggagamot. Hindi nagtagal ay nakarating kami ng ligtas sa baryo namin.